Isa na namang local candidate ang naospital dahil sa di manoy stress sa kampanya na sinabayan pa ng mainit na panahon. Nagkakasakit na rin ang ilang teachers sa Dagupan City na magsisilbi pa namang Board of Election Inspectors sa eleksyon. Babala ng Pag-asa, tataas pa ang heat index sa mga susunod na araw at posible pang magkaroon ng heat wave. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, kung naiinitan tayo sa panahon sa mga araw na ito, no, mas lalo daw tayo maghanda dahil sabi ng Pag-asa, ang mas matinding init ng panahon ay mararanasan natin pagdating ng Mayo dahil dito umiiral yung tinatawag na strong El Nino. Kaya naman ang pinag-iingat dito ng mga doktor, yung mga karamdaman sa katawan, lalo na yung may mga dinaramdam sa kanilang mga puso. No? So importante na lagi tayong uminom para makaiwas tayo sa matinding epekto nitong napakatinding init ng panahon na inaasahan lalo pang titindi sa mga darating na araw. Bandang 1:00 ng hapon kahapon, natagpo ang walang malay sa kanilang bahay ang kumakandidatong alkalde ng Sorsogon City na si Jovic Dioneda. Isinugod siya sa ospital at na-confine sa intensive care unit kung saan siya ni-revive ng 2 oras hanggang maging stable ang kanyang vital signs at blood pressure. Hindi tinukoy ng pamilya Dioneda ang eksaktong sakit ng mayoralty candidate. Pero sabi nila, posibleng naging sanhi ng insidente ang stress sa kampanya na sinabayan pa ng matinding init ng panahon. Ang matinding init siya rin itinuturong dahilan ng pagkakasakit ng ilang guro sa Dagupan City. Sa pagsisimula ng linggo, 3 guro na ang napaulat na naospital. Our teachers particularly are getting sick. Some of them are hospitalized kasi hindi naman hypertensive pero may nagkaka-flu, ganun po. Isa ito sa mga napag-usapan sa pulong ng BJMP at mga magsisilbing Board of Election Inspectors sa darating na eleksyon. Naghahanap na raw sila ng kapalit ng mga gurong nagkasakit. We need additional list for reserved people who will act as particularly yung support staff. Para maiwasan namang magkasakit ang mga traffic enforcers sa Pagadian City, ginawang 4 na oras na lang mula sa dating 8 oras ang kanilang trabaho, mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Wala raw kasi silang sapat na protective gear laban sa matinding init. Sa 5 araw na pagtaya ng Pag-asa, lumalabas na nasa 39 degrees Celsius ang heat index o init factor sa Metro Manila. Tataas pa raw ito mula ngayong araw hanggang sa Sabado at hindi nila inaalis ang posibilidad ng heat wave. Babantayin natin kasi maga pa lang nag-37 na tayo sa Metro Manila, wala pa tayo sa peak season, so maaaring magkaroon tayong heat wave. Ang heat wave kasi dapat 5 consecutive days. Kailangan ay yung mga daily temperature mo sa 5 consecutive days ay plus 5 from the average maximum temperature. Muling paalala ng Pag-asa at mga doktor sa publiko, iwasang magbabad sa init at laging uminom ng tubig. Mas init ngayon dahil last year, pasimula pa lang yung El Nino eh. Itong ngayon, malakas na epekto ng strong El Nino. 41 and above degrees Celsius yung heat index na usapan natin ay delikado na sa atin. Siguro tayo magkakaroon tayong heat cramps, heat exhaustion, dehydration. Ang incidence po ngayon, thousands ang dinadala sa amin. Actually, hindi na every minute, kundi every 30 seconds. Yung init na nararamdaman natin, hanggang ano po yan, ina-expect namin ang incidence hanggang June. Pero yung effect, aabot hanggang October yan, yung effect sa katawan natin. So Jessica, kung pagbabatayan natin yung mga sinasabi ng mga taga-Pag-asa, talagang hindi natin mapipigilan itong pagdating ng napakainit pang panahon dahil nga mayroong umiiral na El Nino. So ang magagawa na lang natin sa ating mga sarili ay alagaan natin, sundin yung mga pinapayo ng mga doktor dahil sabi nga nila yung pag-inom ng tubig malaking bagay yan, magsuot tayo ng mga preskong damit at kung maaari, kung may iwasan naman natin na huwag tayong mabilad sa matinding sikat ng araw, lalo na kung hindi naman ito ang nature ng ating trabaho, iwasan natin para makaiwas tayo doon sa matinding epekto nito gaya nga nitong heat stroke na sinasabing isa sa mga pinakamataas na naitatala sa mga panahong ito. Jessica. Parang bihira kong marinig yung heat wave pagdating sa ating bansa. Alam ko sa Europe, madalas yan. Sa Amerika, nagkaka-heat wave. Pero parang bibihira ko, baka ngayon ko lang muling narinig itong heat wave na posibilidad, sabi ng Pag-asa. Susan?
Oo, Jessica, kanina nung tinatanong ko kay Alzar, no, sabi ko, sa pagkakaalam ba niya, dahil siya ay nasa Pag-asa, meron ka na bang alam na nangyaring heatwave dito sa atin, sa Pilipinas? Sa pagkakaalam niya, sa kanyang karanasan bilang weather forecaster, wala pa naman daw. So ngayon lang, sinasabi lang niya yung mga posibilidad dahil nga nagkakaroon doon ng mga pattern na parang minsan 3 magkakasunod na araw, pare-pareho yung temperatura. But sa pagkakaalam nga nitong si Alzar, wala pa naman. At sana nga, Jessica, wag namang mangyari, no? Bagamat yung ibang bahagi ng ating bansa, gaya nga dyan sa may bahagi ng Davao, General Santos City, at maging dyan sa may bahasa, extreme northern Luzon, talagang laging napakatindi ng nararanasang init ng panahon, lalo na sa ganitong mga panahon na meron tayong umiiral na El Nino. Jessica. Naku po, maghanda-handa tayo kasi papatapos pa lang ang Abril kahit sa tradisyonal na kahit yung alam natin, yung nakasanayan natin, di ba, mas mainit ang Mayo kaysa sa Abril paano pa kaya ito, may strong El Nino pa, at ito, papapasok pa lang tayo sa Mayo, hindi na halos natin matiis itong sobrang init. Oo, tama, Jessica. Yan nga yung sinasabi ng Pag-asa na dapat natin paghandaan dahil hindi pa natatapos ang Abril pero ang heat index o yung init factor na nararanasan natin, umaabot na tayo sa 39. Actually, doon nga sa kanilang 5-day forecast, parang 39 mula ngayong araw na ito hanggang sa Sabado. No? So, pagdating ng Mayo, talagang mas matindi yan. Kaya siguro talagang dapat natin paghandaan itong mga sinasabi ng Pag-asa na kung paano tayo makakaiwas doon sa mga masamang epekto maaari idulot ng napakatinding init ng panahon. Gawin na natin para tayo makaiwas doon sa, kasi di ba yung iba nga dyan namamatay pa at sinasabi nga yung iba nagiging dahilan ng hindi nila mga gustong mangyari sa kanilang buhay. So sundin natin yung mga pinapayo ng mga doktor para maiwasan natin ang masamang epekto ng matinding lalo na yung mga matataas na ang blood pressure, no? Yung mga may problema sa kanilang blood pressure, yun, lalong wag magbibilad sa init, lalo't napakainit ng panahon ngayon. Pagdasal na lang din po natin na umulan ng maaga kasi 'di ba pag May, ayan na yung mga umuulan na, sana agahan na lang yung ulan. Although kahit yun walang sinasabi pa rin ng Pag-asa na mainit pa rin yung panahon ng Mayo. Ipagdasal na lang natin na agahan ng ulan ngayong taong ito. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.